challenge sa'yo ngayon as an entrepreneur Kasi hindi ka lang nasa store or hindi ka lang nasa online. You've put yourself out there. Doon talaga ako na-addict doon sa pakiramdam na gano'n. Sabi ko, Ya Allah, riskyan mo pa ako ng halal. Parang parati ko nga pinagdudua Ya Allah, give us halal rizki. Dagdagan mo pa sa amin, Ya Allah, para mas makatulong pa kami sa agama mo. At saka taufikan mo kami na magamit namin sa reliyong Islam mo. Kaya makatulong tayo sa community. Not only in Islam talaga. Mashallah. In general, kumbaga. That's one of the reason also while some of the successful businessmen is kasi yung way of thinking nila is not just to earn money. Ang reason nila lagi is something that will help the community or something that will make it easier for other people. Welcome back to Kwentong Lahat na Lang. Ako po si Ana. And today, it's a little bit different from our usual podcast because this is the first time that I'm gonna be doing a podcast na wala ang co-host ko, which is Dato Kim. Ganito pala yung feeling niya last podcast niya na nakakaba or nakakapang iba yung feeling ngayon kasi wala yung partner ko. But I am very excited to introduce a new segment in our podcast and we will be calling it Kwentong Negosyo Naman. Anyway, this new podcast or this new segment is we will be introducing or uupuan namin yung mga business owners and then founders and we will talk about their success stories, their sacrifices, and some advices that they can talk and share it with you. Kasi sa hirap po ng buhay ngayon, ang dami na pong gustong pumasok sa pagdinegosyo pero hindi alam kung saan magsisimula or kung ano ba talaga ang behind the scenes sa negosyo. So, hindi po lingid sa kaalaman ng iba na kami pong mga Maranao ay known as merchants. So, if you talk about Maranao, nasa identity na po namin ang pagiging merchant. And as of now, maraming emerging na mga bagong Maranaos. And they're the ones that breaking the stereotypes and actually embracing the modern industry of business. And I am very happy to introduce our very first guest. Siya po ang panimula ngayon. So medyo meron din kaba ata sa kanya. Kinakabahan din ba ata siya? Pero he is one of the pioneering na bagong face ng Maranao entrepreneurship, breaking the barriers and a rising online face. No other than Mr. Johari Jalaluddin, the owner of Risk Chronicles MNLA. Hello po. Hello. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Thank you very much sa pagpayag nyo na maging guest po namin sa bago naming segment. Thank you very much din sa pag-invite sa akin dito. Actually, nakakaano pala. Kasi first time kong ma-interview ng ganito. Ng ganito, di ba? Parang nakakagulat. Tapos wala pa si Hakim. Oh. Yes. Ipakilala nyo naman po ang sarili niyo. Bali ako po si Johari. Basically, ako yung owner ng Risk Chronicles MNL. I sell watches. So, binavlog natin yung mga transactions natin para lang makakuha tayo ng legit at saka credibility sa mga clients. Kasi parang yun yung uso ngayon sa social media. Sa social media, di ba? So, uso na nga. Kaya po sinabi namin na he is one of the pioneering new face of the Maranao entrepreneurship. Kasi ngayon, binavlog nila yung selling nila. Yep. So, bago tayo mag-start dyan, saan ka ba lumaki? Basically, I was born in Iligan. Iligan City. Pero lumaki talaga ako sa Maynila. I grew up in Maynila. Oh, so marunong kang mag-Maranao or Tagalog lang? Marunong ako mag-Maranao. Bago lang. Medyo matagal na. Because before, hindi ako marunong mag-Maranao talaga kasi laki Maynila ako. Pero yun nga, I studied elementary but I did not do high school. After elementary, pumunta ako South Africa to do the madrasa. So bale ano ka? Anong ang natapos nyo po is? Hafiz at saka memorization of Quran. Mashallah. At saka alim. Mashallah. Opo, yung Galing, galing. So, nasa business industry na po ba yung family ninyo or ano? Before nasa business industry kasi yun naman talaga yung mga marunong kaya ganun sabi mo kanina parang nasa dugo na natin yung yung pagbi-business So this is something na hindi parang bago sa'yo? Hindi parang bago. Parang nasa dugo niyo na yung parang, pagiging
lumaki tayo, nakikita natin yung parents natin, yung pamilya natin, Yes. nasa business sila. Nasa business Yeah. na. Traditional ba? Like, ano ba yung business ng family ninyo? Before, yung business namin sa Padian pa sa Marawi, diba? Ay, talaga. So, yung doon talaga sila. Yung unang business namin Oh, parang Padian. Oo. mga RTW. Oh, wow. Back 1990s ata, early 2000. Early 2000, Tapos, 1990s. Nag-restaurant na naman yung mom ko doon. And then after that, pumunta kami ng Maynila. Tapos sa Maynila naman siya nag-business. So, yun na. Dito ka na lumaki. Yeah, dito na ako lumaki. So, ngayon, okay, let's go with your bakit watches? Nung bata pa talaga ako, mahilig ako sa watch. Oo. Naalala ko nung bata ko pag pupunta kami sa mall, parang sa tingin ko yung watches is jewelry for men Oh. Diba? Parang yung sa mga babae, ang jewelry nila is gold, Yes. diamond, yes. diba? So sa akin nung bata ko, parang I grew up, yung tatay ko mahilig sa relos, Sa nag-relos relo. din. Mga kilala kong mga mas matatanda sa akin, mga tito ko, parang relos ang pinag-uusapan. Yes. So when I was growing up, parang tingin ko, yung relos parang panlalaki siya. Jewelry siya Oo ng nga, no? men. Kasi Oo. kami golds, Oo, diamonds. parang Kayo golds. talaga yun. Parang yung- relos. Oo. Tsaka parang siyang nagiging status symbol. Yun, parang sa status mga symbol. lalaki. Tsaka parang, forma. Parang Oo, hindi totoo. hindi kompleto yung forma mo kung wala kang Pag relos. walang relo, Yeah. 'di ba? Oo, tama. So, kailan ka nag-start mag-vlog? I started vlogging. So yun nga, when I was small pa, gusto ko mag-relos. And then, syempre wala naman talaga akong sariling pera Most of my money talaga na ginagastos sa parents lang natin. Yes. Ginagastosan Oo, tayo, di ba? Yes. So wala tayong pambili Hindi ng na, relos. alam natin yan. Oo, yes. So wala tayong pambili ng relos. Oo. And then recently lang, noong 2024, when I got married to my wife, Yeah, Sahira. wife po niya yung may-ari ng Hijab, Hijab PH. PH, Shout out yan. po. I'm wearing Hijab PH PH. also. Yep. Yes. So if you're looking for like Muslim clothing for men and Yes. women, pwede nyo check yung Oh, page ng yes. Cisco. Yeah. Andito siya, ayaw niyang sumama. Sinabi na namin na sumama siya. Oo. So, when I got married to her, siya talaga yung nagbi-business Parang mga pasabay. Yung mga Oh, going to yes. Malaysia, sa Indonesia, bringing branded clothes, Muslim branded clothing. Tapos yun, ako naman nagtuturo sa Madrasa, madrasa. mashallah. So, ang nangyari is 2001, 2020, parang 2021, diba? Parang pandemic days yun. Oo, yes. Nevertheless, sa madrasa talaga ako focus. Kasi nga, yun yung pinag-aralan ko. Yun yung natapos ko. Kumbaga, Yes. more on like sa religious din of work tayo. Kumbaga, sa service of din tayo. Service of religion. So, nagtuturo ako sa madrasa. Pero alam naman natin yung sa Pilipinas. Oo. Tabi-tabi sa Maranawa, parang yung support sa madaris is very, Nakakasad, no? very less. Kasi naalala ko, nag-study ako sa South Africa, yung mga ustad ko, kaya mga teacher namin, yung mga ustad namin, talagang full support sa kanilang Muslim community. Oo. They don't have to ask for, nagbibigay talaga yung Muslim community para sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, medyo talagang, so kabusiran sa Maranawa, parang ustad bunan. Oo, may ganun na connotation, di ba? Tapos ang hirap kasi kung tutuusin yun yung parang highest level of learning. Pero mahihirapan talagang mabuhay yung let's say kunwari alim or let's say ustad. Aminin na natin, alhamdulillah, inshallah po makasurga sila. Pero sa worldly things, nahihirapan sila when it comes to parang buhayin yung Yeah, family family nila. nila. Oo. So yun na yung ano. Yun yung siyempre, at the same time, para naging common sa mga tao na pag ustad yan, ganito yan, parang walang pera o kaya ano na naman, bakit na naman bumisita si ustad dito? Ay, do, May pagkuhan pa. tabang na naman yan. Sulisit. Sulisit, tabang na naman yan. Oo, Parang tabi pero parang naging ganun yung parang Oo, image it's ng mga sad. alim. Oo, tama. Sa akin, kasi dinuro sa amin ng mga ustad namin, mga teacher namin, wag ganun. Dapat as an alim, as a Muslim, you need to show them na sa religion ng Islam, pinag-uutos sa atin na maging independent. Kumbaga magkaroon ng sariling kabuhayan, maging independent ka, don't ask people around, parang ganon. So yun ang tinuro sa amin. Kaya sabi ko, even though nagtuturo ako, need kong magkaroon ng like sariling business. Yes. Para kaya kong i-sustenance yung mga Yes. pamilya ko, may bibigay ako sa mga necessity nila, sa anak ko, sa asawa ko. Tama. Hindi yung namumroblema ako saan ko kukunin to. Oh, that's ganyan sa amin po sa mga yung mga totoong mga Muslim men sa amin. They know that they are provider. Yeah, they are Napag-usapan provider. po namin. So, eto yung example. Kahit sa Islam naman talaga, diba? Yes, Provider opo. talaga ang men. Sabi ko, I need to
dapat magkaroon din ako ng business. So, to begin with, sumasama lang ako sa kanya, tinutulungan ko siya sa mga pasabayan, bubuhat, mga ganyan. Kailangan talaga yon. Thank you. Oo, Kasi kailangan yung- talaga yon. Minsan nga yung bagahe, mas mabigat pa sa'yo eh. Tapos bubuhatin mo. Totoo, I know that feeling. I know that. Ang swerte niya kasi, oo. So, partner kami nun sa Indonesia, sa Malaysia. And then, fast forward, came 2024, parang biglang umuso yung vlogging eh. Sa social media, di ba? Yes, tama, Shout tama. out kay Paring Hybe. Oo, si Especially- Paring Hype yung watch dealer talaga. Watch dealer. Parang sa business, sa vlogging, siya talaga yung nagpasikat ng vlogging sa when it comes to business talaga. Parang isa siya mga nagpasikat. So, yun, watch. Then, hindi naman siguro may tatanggi na ang daming na-inspire sa kanya. Ang daming Sobra, hindi lang about watch siya. Oo, nagtitinda ng bags, Yeah, nagtitinda ng nag-vlog na rin, diba? Nag-vlog na rin, oo. tapos yung mga nagtitinda, kahit nga nagtitinda ng mga gadget, nagvo-vlog na rin. Nagvo-vlog na rin. So why not, 'di ba? Oo, why Kasi not? that's my another question na ano yung parang nafi-feel mo sa nagsasabi na ano yung nafi-feel mo sa nagsasabi na ay kinokopya niya si Paring Hybe. Narinig mo na ba 'yon? Actually, marami. Pati yung Talaga? mga co-sellers ko na nagvo-vlog din, halos ganyan naman talaga ang comment ng karamihan. Oo. eh. Oo. Pero, di naman natin matatanggi talaga na si Hybe ang nag-umpisa. Oo. We were inspired by him. Inspired is the right Oo, term, inspired guys. by At him. saka when you are in the business industry, kapag may nakita ka na something is working, may iwan ka kapag Oo, hindi mo ginaya. ginawa. Sana alam ng mga nanonood na business is very changing. Changing. Kung may fast fashion, pati sa Nag-i-evolve. business, nag-i-evolve yan. So, kung kami po, hindi niya yun ginawa siguro, mapag-iiwanan. Yeah. Ikaw, pioneering ka ngayon. Hindi naman siguro pioneering. I think you are pioneering when it comes to parang nagvo-vlog sa ating mga sa mga Maranao. Maranao. Oo. Marami mga vlogger, pero mostly hindi sa business. Hindi sa business. Yep. Ikaw kasi yung for me, sorry po kung may mas nauna sa kanya, oo. Pero for me, ang nakita ko na pioneering na nagvo-vlog about business is you. Okay. Tapos may isa pa, Si Zubair sa Diamond. Zubair yung sa Diamonds. Sa Diamond Oo. So, for sure, marami na rin yan yung Gustong sumunod. sa inyo. Because that's the trend eh. Yun ang bago ngayon, yun ang Yun ang hype bago eh. ngayon. Kasi yung iba nga na nagstay lang sa physical store, hindi sila pumunta sa online, napag-iwanan sila. sila. Wala nang bumibili sa Yeah. kanila. Tapos yung iba nagrereklamo sila kasi lahat na lang daw sa online. But you can't blame the people na nasa online kasi nag-adjust sila. Tapos ngayon naman na nasa online ka, iba na naman Iba na ngayon. naman ang comment sa'yo. Oo, kailangan mo na naman mag-level up. Mag-level May up. May vlogging baguhin na. ka, Oo, kumbaga. may baguhin ka para maiba ka. Oo. So, ano yung parang turning point mo na, hala, itutuloy ko na tong pag-vlog na to? Yun nga, kasi nung umpisa, nag-start ako 2024 sa watches. Parang sinubukan ko lang siya. Una, na-hype tayo kay Paring Hybe. Una, bumili ako ng mga personal watches ko kasi parang gusto Personal ko muna. Yup, parang gusto ko mag-relos. Gusto ko Yeah. mag-relos, ganito, ganyan. And then, Before Rolex pa. Ano yung mga binili mo? Seiko watches. Oh, Seiko actually, watches. no? Yeah. Yes. Tapos, yun, after that, actually, nandito yung mga relos ko, pero pwede kang pakita mamaya. na Later, lang. pakita Later na natin. lang. Oo. And then, after a few months, then naisipan ko, bakit di natin pasukin yung relos din? Kasi parang makabenta naman si Paring Hybe. Tapos yung mga ibang dealers din pumapasok na rin sa Seiko watches o kaya sa Yes. Rolex. Sabi ko, hindi naman natin kaya yung Rolex. Wala pa naman tayong ganung kalaking kapital. Sabi ko, pwede tayo mag-start sa Seiko. Kasi may market. Yeah, may market Yes. siya. Napansin ko may market siya. So, inaral ko siya ganito, ganyan. Naalala ko nung first purchase ko ng stock sa Seiko, like 10 watches yun. Halos lahat nalugi ako dun. Seryoso? Oo. Oo. Kasi, Bakit? kala ko kasi ganun kadali na bibili ka lang ng relos tapos bebenta mo. Hindi Hindi pala. ka namili ng kung ano yung Ano yung trending, fluid, yung pricing sa market, ano yung pricing ng mall, ano yung pricing sa social media. Oh. So I thought nung binili ko sila, kikita na ako dito. Pagkahawak ko ng mga stocks, mas mababa pala yung bintahan. Oh my gosh. Sabi ko, Paano mo i-release to Kaya na nga stock eh. sa'yo? Oh, so anong nangyari? Napaka-confident ko pa nun. Sabi ko sa asawa ko, ako bahala, may benta ko yan. Oh, kasi may Tapos- confidence tayo Oo. eh. Pero nagkulang sa research. Oo, nagkulang sa research. Parang Oo. ganun. Pero ayun nga sabi nila, parang yung mga failure mo, experience na rin yan. Yes. Charge to experience. Yeah, experience yan para mag-improve ka tsaka
mag-evolve ka dun sa knowledge o kaya dun Yes. sa larangan na pinasok mo. Mm. Tapos simula nun, ganito pala, kailangan ko palang aralin ano yung trending, ano yung pricing, paano ko sa mabibenta. Hindi lang pala Yes. to basta-basta may stock ka, makakabenta ka na kagad. Yes. So simula nun, binenta ko na lang ng parang balik puhunan. Minsan talo pa, you need to... Talo pa, Oh. tama. Totoo yan. Yan yung mga hindi alam ng mga nagbi-business na akala nila nakabili ka na ng ganito tapos na-flip mo na, nabenta mo na, iisipin na grabe. Miyakatamok. Miyakatamok ka yan. Miyalangan sa sapulok. Sa pulo. Hindi nila alam na yung iba dun, tabla. Tabla, Malaki, talo pa. oo. Tos, let's say, sa isang watch, malaki yung nakuha mo, pero itong tatlo, Talo hindi ka pala. nag-move. So wala, talo ka pa Talo ka rin. pa rin. Oo. So, yun, Doon inano mo nagsimula. siya. You learn the hard way. Yun the hard way. Tapos, simulan sabi ko, ito gagawin ko, magre-research talaga ako. Bago ko bibili ng item, Tama. kailangan makuha ko siya sa price na alam kong pag nakuha ko ganitong price, mabibenta ko siya at magpa-profit ako. Naghagel ka na Oo, talaga, naghagel no? talaga ako. Naghagel ka na talaga. Buti hindi ka nawala ng pag-asa dun sa part na ay ganito pa. Kasi kapag ganyan usually, especially kapag yun na lang yung pera mo. Let's say 10 relo. So that's around 100,000. Eh yung iba, mahihirapan yan mag-start ng may 100,000. Hindi naman lahat. May 100,000 or may 50,000. So, buti hindi ka na dismaya. Actually, siyempre, sarili nating Islam, sa pananampalataya natin, isa rin siya mga nakatulong sa akin. Kumbaga alam natin na everything happens for a reason. So, we just have to accept it and carry on, move forward. Hindi ka tumigil. Oo, parang kami ko, kung magmumukha ako dito, wala rin. Oo. Sinimulan ko na yung nalaman kong lesson, na-learn ko na lesson, na bagong lesson, i-apply ko na lang ulit. Tapos subukan na lang natin ulit, di ba? Parang ganun. Ganyan ang grit ng mga businessmen. yeah. Oo. Tapos, nung bilhin mo yung 10 na yon, nag-vlog ka na ba nun? Or Hindi wala pa. pa? Hindi pa. So, nagsimula na ako noon and then nagka-stock ako ulit. Alhamdulillah, yun, nagsimula ako, nabibenta ko na siya. Nabibenta mo na siya. Na may profit. Oo. Sinalaman ko na yung ganito. Ang sarap sa Ang feeling, sarap sa diba? feeling. Parang, wala, ito na siya. Ito Lalo na. na yung unang benta mo talaga Oo. na relos na naka-profit ka ng malaki. Parang, Ano yung pinakauna mo? Naalala mo pa? naalala ko GMT actually sa Seiko Watches. Seiko watches. Ay, yung pinakauna talagang benta ko after yung last profit ko is Rolex. Ay! Inaalala na Mrs. So, Kim. ang bilis Pumasok ka kaagad sa Rolex. Rolex ang unang-una ko na benta na watch aside from yung 10 relos na nalugi ako. Oh. So, yung Rolex Explorer 1, 39mm. So, binili ko siya. Sabi ng misis ko, bakit yan ang binili mo? Ang laki ng capital, ganito, ganyan. Sabi ko, Nakatakot. Ay, high risk taker Sabi ko- Tumitingin po kasi ako sa asawan. sabi ko, hindi, may benta to inshallah. Sabi ko, pag uwi ko, dala-dala ang relos. After a week, actually, nasa Cebu ata kami noon, no? Invited Cebu. ako sa parang speech sa City Hall doon sa Cebu. Parang Muslim gathering seminar. So, dun pa lang, may nag-chat na sa akin sa parang Facebook Market. Gustong bilihin yung relos. Oh. So, pagdating ko sa Pilipinas, nakuha ko yung relos, parang 3 days lang nabenta ko na siya Ang kagad. gali. Ang sarap sa ganyan na feel. Yung parang, yung parang, I am meant for this. parang Mga gano'n. ganon. Parang master na ako kagad. Oo, feeling mo parang isang sales pa lang, parang parang naka-deal ka na ng money. Parang tingin mo, bihasa ka na dun sa parang larangan. watch dealer na ako. So, nabenta ko siya. Sabi ko, kasi meron pa ako natirang parang few capital nun. Binili ko ng Seiko. Yung nakabenta rin ako sa Seiko. So tuloy-tuloy na, doon na. Doon na. And then, after nung Seiko na yun, pinasok ko ulit yung Rolex. Yun nga, nakakuha na naman ako ng Rolex, pero hindi ako naka-profit na naman. Tabla na naman. Tabla na talo. naman. Pag ganun talaga Pag ganun, yung business, siya, parang risky talaga siya eh. Oo, parang you're not always winning. Yeah. Because Oo. sa business talaga, you need to take a risk. Yes. Sabi nga nila, pag kung yung business mo, walang risk yan, kumbaga puro profit lang, magduda ka na. Oy, tama, no? Kasi may something, dyan, kung puro lang siya profit, angat, baka interest yan, etc. Parang nakatakot din, no? Parang may upcoming na something. Oo. May risk talaga yung yung business eh. So after yung another Rolex ko, medyo sumablay yun. Pero thankful pa rin tayo dun dahil nga meron tayong experience na naman. Yes. Nag-stick na ako sa Seiko. Sabi ko, mag-stick na lang ako sa Seiko. Maliit yung capital, naiikot, at least may kinikita ka. Magkano ba usually yung Seiko? Usually nasa 12K, 20K. nice. Depende sa model. Depende. Anong pinakamahal na Seiko? Like kasi yung Seiko, yan eh, may model siya. Parang sa Seiko, pinakamahal siguro umabot ng 200K. Parang, So may yung mga limited luxury edition. watches na talaga siya. meron pang, iba pang, like yung Seiko by grade. May Seiko,
may King Seiko, parang papasok na sa luxury. May Grand Seiko which is actually for Luxury na talaga siya. Yun na yung mga hundreds panlaban na. sa mga luxury type na like Rolex, mga iba pa. Oh, yung Tudor. Tudor, kasi Tudor, Tama ba yung pronunciation ko? Yep, Tudor. Tudor. Considered siya as low luxury, parang low tier. So, kasi yung mga ano niya, yung design niya, para siyang Rolex. Actually, Hindi ako watch dealer. Actually, lahat naman talaga. Yung mga design nila halos may pagkaka-common. Sa Rolex. May resemblance. No, not actually because Rolex is, siya yung sikat. Ibig sabihin, kumopya ng iba. Actually, sa like yung GMT watches, sa Seiko, nauna sila mag-release kaysa sa Rolex. Ay, talaga O, ba? ng design. Oh, So, see, inisip ng mga tao, ginaya ng Seiko ang Rolex. Pero hindi, nauna It's lumabas. the other way around. Nauna lumabas ang model ng Seiko bago yung GMT ng Rolex. So may mga ganun talaga na brand, may parang halos magkaka-resemblance kasi para i-cater yung karamihan sa mga tao. Hindi naman lahat afford yung Rolex. So pag hindi ma-afford yung Rolex, doon ka sa alternative, Sa which alternative. is Seiko, o Seiko. ibang brand, Casio, parang mga ganyan. May mga second hand din. Opo, may mga second hand. Mga second hand din na Yeah, Seiko. Seiko. So, kumusta naman yung parang ano niya, market value niya after kapag ano, Ayun, hindi siya ganun katulad sa Rolex na yung market value talaga tumataas? tumataas. Oo. O kaya, especially pag discontinued sa Rolex, mas nag-increase. Sa Seiko kasi normally, nag-decrease talaga. Hindi naman talaga siya. Nagdi-decrease siya. Pero meron mga limited edition na tumataas din. Same naman. Same. Same sa mga LV na bags, mga other bags na mga luxury. Merong mga collection na nagdi-decrease. Na Pagbili mo pa lang nag-decrease na siya. nagdi-decrease na. Pero meron din namang parang mga bags na kunwari the Chanel flap, nagaano talaga siya, Tumataas tumataas talaga. yung ano niya. So, Like sa Grand Seiko din, sa luxury type ng Seiko, yung luxury type nila na watch, halos lahat din nagre-retain ng value kasi pang luxury talaga siya. Tama. So, for you ba, ang pagiging maranaw natin, naka-help ba sa'yo as an entrepreneur or mas nag-pull down sa'yo? Siguro mas nakaka-help sa akin. Talaga? Kasi sa Marano parang meron tayong maratabat eh. Diba hindi nawawala sa Marano yung maratabat? Maratabat po sa amin, iba-iba yung name. Lagi naming nasasabi dito. It's, para sa'yo, ano yung maratabat? Yung maratabat parang moron siya, parang hindi siya pride na arrogance. Yung pride siya na parang paninindigan mo yung pinasok mo, yung sinabi mo, gusto mong panindigan. Gusto mong i-prove sa mga tao na yung plano mo na tingin mo maganda is talagang may resulta. Yes. Parang ganun ang tingin ko sa ano. So, yun. Same kami. Ang tingin ko po sa maratabat is honor. Honor, parang Yes, ganun. honor yung tingin ko sa kanya. So, yun yung parang nagpupush Nagpupush sa'yo. talaga. Isa siya sa mga katangian natin eh. Then, I started Seiko, nakakabenta ko. Sabi ng misis ko, bakit hindi ka mag-start mag-vlog? Siya kasi yung misis mo yung nagsabi. Ako naman kasi wala naman talaga akong plano. Kasi as you can see, parang ano talaga tayo, halim nakatapos Yun nga yung tayo. sasabihin ko na baka hindi ka ba natakot na sabihin nila na ay alim pa to na katadi si di mag-vlog-vlog, mga gano'n. Aside from... Yun talaga unang pumasok sa isipan. Sabi ko, nag-vlog ako, ano sasabihin ng mga iba? Pero sabi ko naman, pinag-isipan ko, I took it as a nice way. Sabi ko, nga no, pwede naman ako mag-vlog. Mas walang, yung mga hindi dapat gawin sa vlog. Hindi ka naman sasayaw. Oo, hindi ka naman sasayaw. Hindi ka naman sasayaw, hindi ka naman Oo. ano masama? Nakikipag-transaction naman ako sa nakikipag-meet up. So, ang gagawin ko lang, magbabago lang is may camera. May camera, Tapos, tama. i-record yung transaction namin. Yes, Tapos exactly. naisip ko rin, wala pang Maranaw na, meron ng Maranaw, tingin ko si Zubair, yung nagbebenta ng diamond. Pero, yun nga, ko, wala pa masyadong Maranaw na nagbablog. Tapos parang ako yung attire ko, more on na nakaalim. Tama, nakakimon, totoo. Yes, kasi yung nakatutob. iba, hindi sila nakaano. So sabi ko, para at least na lang may pakita ko rin yung Maranaw culture natin, tapos yung Islam, di ba? Tapos yun, nagsabi ko, pasukin ko na lang. Wala naman tayong gagawin na haram, di ba? Oo. I-record lang yung vlog natin. Yung pinilit niya ako mag-vlog. Sabi ko, sige, try natin. And then, yun, nag-start ako mag-vlog. Then, bigla na lang nag-click, alhamdulillah. Yung first upload nyo, nag-click ka agad. Ang First galing. upload ko, nag-click talaga siya. Nag-viral yung
Ang Oo, galing. nag-viral. Masya Allah. So, dun Oo, na dun kayo na. nagsabi na, hala, pwede. Pwede pala. Pwede pala. May Oo, future. may May future. future. So, since ngayon na nag-viral, social media is a double-edged sword Yeah, yeah, eh. yeah. It's good and it's bad. Yeah. So yun, nag-viral siya and for sure may pumasok na dyan na may pumasok na dyan na parang mga bad comments. Oo, which is yun naman yung parang sa business po kasi marami po yan challenges. Yeah. Every day you have a new problem. Hindi siya yung parang may na-solve ka na problem, next na Wala na. alam mo na, no, every day is a new problem. Yep. Hindi siya yung parang paulit-ulit na problem. Laging may bagong problema. Lagi may bago. So, yun na nga, iba yung parang challenge sa'yo ngayon as an entrepreneur eh. Kasi, hindi ka lang nasa store or hindi ka lang nasa online. You've put yourself out there. So, may mga comment na rin sa'yo. Hindi Yes. lang about sa So far, ano yung parang, may nabasa ka ba na pangit? Na, Actually, ang hirap pa naman sa atin na mga mga sa Muslim. Medyo, hindi sa Muslim, sorry for the word. Sa aming mga Maranao. Kasi outspoken. sensitive. At Oo. saka sensitive tayo. Sensitive and outspoken. Mm-mm. Masyadong outspoken. So, may nabasa ka ba na parang something bad? Ako wala naman kasi parang sa akin, kung alam ko naman sa sarili ko na hindi totoo yun, bakit ako masasaktan? Tama. Parang kinukomment nila, parang ganun, ay nagbebenta ng fake yan. Uy, baka Uy, Muslim. fake daw. Fake daw yung mga relos ko. Kaya Ay. parang kinukomment niya na Muslim. Naku, pag Muslim, DVD, parang mga ganun, di Oo, ba? laging ganyan na DVD, O kaya- tempered glass. tempered glass. Para sa akin, sabi ko, hindi naman totoo. Bakit ako masasaktan? Actually, but before that, I'm sorry. What can you say about it? Kapag sinasabihan ka ng DVD, ano yung feeling mo doon? Kapag parang binabrand sa atin yung, DVD, tempered glass, ganon. To begin with, talagang, yung Maranao talaga nakilala sa DVD, di ba? Totoo. Actually, kami rin, nung family ko, yung parents ko, nakapag-DVD DVD din, oo. So sabi ko, wala namang masama doon. Wala namang masama doon. Exactly. I mean, hindi ko alam kung saan lang gagaling doon yung, yung Pangungutya ba? pangungutya o criticize, kung Oo. nakaka-degrade ba yun, etc. At the end of the day, business pa rin yun. Exactly. Pero, yun nga, sabi ko, wala namang masama doon sa sinasabi nila. Sa nung unang sabihin sa akin yan, parang, tempered glass, hindi ko alam na insult pala siya. Parang siguro dinedegrade ka nila. Oo, insult pala siya. Tapos nung ma-realize ko na parang ginagawa na nilang katatawanan, I'm like, selling tempered glass, hindi siya illegal. Hindi kami nagbibenta ng mga masamang At totoo naman na mga pumunta ka ng Green Hills, lahat yan, may tempered glass. Tsaka sabi nga rin may nakita rin akong interview ni Sec Amina. Sabi niya, kasi kaming mga Maranao, kahit saan mo kami ilagay, mabubuhay kami. Kaya naming mabuhay. So, yung tempered glass na yan, nabuhay kami dyan. Pumunta ka ng Palawan sa El Nido, ang mga nagtitinda dyan ng mga dry bags, Maranao din. Kasi kahit saan nyo kami ilagay, kahit siguro ilagay nyo kami sa moon. Makakapag-business. Makaka-business kami kasi dumadaloy na sa dugo namin yung pagiging businessman. So, going back doon sa nung may makita ka na, let's say, bad, parang Unang pumasok sa isipan ko nung may nakita kong comments na bad comments, sabi ko, nice, alhamdulillah, sikat na ako kasi may nagkikriticize sa akin. Diba? Ang ganda ng mentality mo. Parang Ang ganda sabi ko, ng mentality mo. Kasi yun talaga yun pag may nagkikriticize sa'yo, ibig sabihin, meron silang nahanap sa'yo na wala sa kanila. Tama. Kaya dinadown kanila. Sabi ko, Mashallah, that's so nice. sikat na pala ako, meron na akong bashers. Tapos yun nga, sabi ko sa'yo kanina, pinagkatanggol ako nung asawa ko, mga kapatid ko, nanay ko, sila nagre-reply. Sila yung nagre-reply. Ay, na, kasi yung mga bashers, sila yung magpapasikat sa akin. Ang ganda ng mentality mo. Tapos yun. Kasi yung iba, kapag may maano sila na basher, maano sila yung mental health nila, maaapektuhan, or magsa-stop na lang sila, they will question themselves. Pero kasi, you started as a businessman eh. Sabi nga ni Jack Ma, if you want to be a successful businessman, you must have a high level of pain tolerance. Oo. At saka, alam naman natin yan, sa Islam din talagang tinuturo sa atin yung patience, pagsasabar, diba? So, oo. Yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, sobrang perfect na niya. Ang dami niyang ang dami basher. naman. Pero tingnan natin yung history niya, pati yung story niya, kung paano siya nakitungo sa mga basher niya, diba? Hindi naman siya nasaktan, hindi naman siya gumanti sa kanila. Hindi niya dinidibdib. Hindi dinidibdib. Kasi at the end of the day, alam mo sa sarili mo kung ano yung tunay. Tama.
So, ngayon na nasa watch industry ka, ano yung parang, what's your next plan? Actually, What's your goal? yung nag-start ako mag-business talaga, yun nga, ang goal ko lang talaga is to bring food sa table. Kumbaga sa mga Inshallah. family natin, yung necessity nila, 'di ba, yung mga gastusin. And as the time goes on, napapansin ko na habang nakaka-profit tayo, mas nakakatulong tayo sa kamag-anak. O kaya Mashallah. mas nakakatulong tayo sa madrasa, sa nangangailangan. Example, yung mga orphan. Sa madrasa, mayroong mga dyan, yung mga estudyante na hindi kaya magbayad. So wala silang sponsor, walang magbabayad sa kanila. O kaya minsan sa madrasa kailangan may kulang sa bill o kaya may ganitong takaza, may kulang sa pera, kailangan ng mautangan. Sabi ko nakakatulong tayo doon dahil nga alhamdulillah medyo umangat yung business. Sabi ko masarap pala sa pakiramdam na makatulong. So, yun yung parang isa Parang sa... ngayon yun yung isa sa naging main goal ko. I mean gusto kong mag-business, gusto kong lumago yung business ko, yung watch industry, yung watch na business ko, kaya ano pang business na tatahakin natin. Kasi gusto kong tumulong sa mga tao, kaya sa Ganda. community. Mashallah, nakaka-inspire. Guys, bumili na kayo. Yun yung reason niya Yeah. Yun yung reason niya. Tsaka may nakausap ako din na kaibigan. Actually, kung maalala ko mabuti, si Zubair din ata yung nakausap ko. Sinabi niya sa akin, Zubair, ilang beses ka nang ilang beses ko naano nabanggit, dito, ha? baka Oo. mag-guess ka dito. Baka, Zubair, we are open. You can share your naman, struggles naman. At Basta isang free diamond para kay ma'am. Ay, tama. Ganun. Yun lang naman ang kailangan ko. Free diamond. Yun nga, nabanggit niya rin sa akin, sabi niya dapat, pag magbi-business ka, which is, ang ganda nung point niya, pag magbi-business ka, tigyan, wag mo lang isipin yung sarili mo, pamilya mo. Isipin mo yung general, kumbaga community. No? Kasi, a law of attraction yan eh. Kung ang iniisip mo, ang gagastusan mo, yung community o kayo mas maraming tao, mas maraming papasok na income. Mashallah. Kasi mas malaki yung responsibilidad mo. Mashallah. That's so true. So parang yung nag-start din ako, parang yung nakakabinta na ako, parang hindi yung pumasok sa utak ko. Sabi ko, tama yung sinabi niya talaga. Yun yung naramdaman ko na parang mas maganda yung lumaki yung pera, mas marami ka matutulungan. Pag may lumalapit sa'yo, magsasadaka, hindi ka nahirapan Oo. buksan yung pitaka mo at saka magsadaka. Diba? Parang excited ka pa Oo. magbigay, di ba? Oo, tapos pag dumating yung oras na magzakat ka, makakapagzakat ka, Ang ganda diba? sa Parang feeling. nakikita mo na example, yung zakat mo, mabot na let's say 100K, 200K, parang sa iba siguro, masakit sa kanila kasi mababawasan yung pera nila. Oh, pero kapag iba, ang Iba, sarap. ang sarap. Sarap sa Parang feeling. Tingin mo Oo. yung ilan ang mabibigyan ko dito, ilan ang matutulungan ko sa araw na to, diba? Lalo na kapag bumili ka ng, hindi ko na alam ang Tagalog ng margas. Mga kanin, bigas. Oo. Bigas. Kanin ka, bigas. Pag makita mo na yung sako-sako na equivalent ng pera mo, parang nakaka-addict. Nakaka-addict, Nakaka-addict tumulong. magbigay. Nakaka-addict Oo, tumulong. Yung parang mga- doon, mashallah. Ya Allah, don't make me a hypocrite or something. Yup, pero yup. sana po, Ibigay nyo sa amin yung ibigay- intention namin mabuti. Tapos yung nakakatulong ka sa parents mo, sa mga kapatid mo, pag may kailangan sila, etc. Doon talaga ako na-addict doon sa pakiramdam na ganun. Sabi ko, Ya Allah, riskyan mo pa ako ng halal. Parang parati ko nga pinagdudua eh. Ya Allah, give us halal rizki. Dagdagan mo pa sa amin, Ya Allah, para mas makatulong pa kami sa agama mo. At saka taufikan mo kami na magamit namin sa reliyong Islam mo. Kaya makatulong tayo sa community. Not only in Islam talaga. Mashallah. In general, kumbaga. Ganda. Actually, yeah. Kasi pati yung asawa mo is very generous eh. Mm-mm. So, I can really say na kayong mag-asawa, you are really generous Siya talaga, generous. Oh, she's very generous. Ako may pagkakuripot ako. It balances. Kailangan balance. Sa kanya Oo. ako natuto. Sa kanya natuto. yung parang no, Parang she's ganun. very generous sa that's one of the reason also while some of the successful businessmen is kasi yung way of thinking nila is not just to earn money. Ang pinaka-reason kaya To help. ang pinaka-reason kaya lumalaki yung income nila or yung business nila is ang reason nila lagi something that will help the community or something that will make it easier for other people. Kaya kung mapapansin mo, ma'am, halos lahat na naging milyonaryo, kaya sa mga billionaire, sinasabi nila, don't try to sell. Kumbaga, ang gawin mo ay solve the problem. Yes. Pag sinosolve mo yung exactly. problem ng tao, mas makakabenta ka. Pag sinosolve mo yung pangailangan nila, yung problem nila. Example, let's say yung binebenta mong item na solve niya yung problem, mas pumapatok yun sa mga tao. So, ganun din yun. Pag intention natin is kumikita tayo, nagbi-business tayo kasi kikitahin natin para makatulong sa mga namang problema. I think
law of attraction, mas pumapasok talaga yung pera. Kung kung sa mga nakikinig ngayon, let's say bata, let's say around 18 years old, kasi yung mga bata ngayon ng mga Gen Z, Iba. gusto rin nila, oo. Kaya yung mga Gen Z ngayon, ang mga nag-open nga ng mga business, parang mga 20, 21, di ba? Kasi yung mga Gen Z ngayon, ayaw na nilang mag-work ng 8 to 5. Pati rin naman tayong mga younger millennials. Kasi, kami po kasi is nasa boundary kami ng Gen Z at saka sa millennials. Yeah. So, nagigets namin yung mga Mga Gen Z. millennials at saka yung mga Gen Gen Z. Z. So, kasama po kami doon sa ayaw mag-work ng 8 to 8 5. to Oo. So, para sa mga let's say gusto nilang pumasok sa watch industry. Kasi maraming lalaki yung gusto yung watch eh. Sa tingin mo ba saturated na siya or hindi pa? Actually, saturated na siya. Napakarami. Marami na? Marami nagbebenta ng watches, especially sa community ng Seiko watches. Pati rin sa Rolex, actually. Kung baka, sabi nga nila meron ako mga ibang dati client ko lang. Ngayon seller na. Seller na. Oo, mas malakas pa magbenta sa'yo. Nangyayari yan. Oo, nangyayari. So, yan, mas diba? na-inspire ka. Tapos, sabi ko, saturated na siya. Halos lahat natututo na mag-ano. Yun nga lang, hindi lahat pumapasok sa vlog. Kumbaga, hindi lahat parang, iba kasi tayo Pag tayo humarap sa camera, makakapal yung mukha. Oo, tama. Hindi Parang, tayo nahihiya. kunwari, ay, medyo ka ba, pero pag nag-umpisa na, sige lang. So, anong masasabi mo kung nahihiya siya or hindi naman siya nahihiya, pero let's say natatakot siya sa magiging what can you say? Ang sa akin lang, sa mga gustong pumasok sa vlogging o kaya sa watch industry, especially vlogging. Kasi pwede ka naman pumasok sa business na hindi nag-vlog, pwede pa rin kumita yung business mo, di ba? Pero nevertheless, kung papasok ka sa business, tapos kukonect mo sa vlogging, siguro ang masasabi ko lang talaga, pinaka-advice ko number 1 is be genuine. Maging genuine ka. Huwag kang parang pakitan tao o kaya mostly scripted yung mga transaction may gagawin kang persona na hindi naman talaga ikaw. Oo. Be genuine lang. So pag be genuine ka, talagang parang magka-click yung mga yung mga transactions mo. Kasi merong mga iba parang may nag-suggest nga sa akin nung nag-umpisa ako mag-vlogging, parang medyo pag walang benta. Hindi kaya magpanggap kaya tayo na customer to tapos kunwari bibili sa'yo. Actually, maraming gumagawa ng ganyan. Narinig ko rin yan. Siguro to start, ganon. Oo. Pero ako napisip ko, parang hindi siya genuine Hindi siya ang hirap totoong benta Parang, yung iba magaling. Magaling. At the same time, hindi naman siguro yung mga iba, ganun lang strategy ng marketing nila, etc. Pero para sa akin, siyempre nag-alim course tayo, nag-aral tayo. Para sa akin parang merong kind of a way na parang parang niloloko ko sila. Parang, diba? Hindi naman talaga benta yun, scripted yun. Parang nag-usap-usap na kayo. Tapos, yes, so parang, umpisa pa lang, kung gano'n naman ka mag-i-start, parang niloloko mo na yung viewers mo. O customer po. So, nag-i-instill yun sa mindset. Parang sa akin mag-i-instill sa mindset mo, mag-i-instill yun ng bagay na parang you are ready to fool your viewers para lang kumita. So, kaya hindi ko talaga trip yung ganun. Mahirap umakting. Mahirap umakting. Minsan may mga parang collaboration o kunwari, bibili namin yan, ganito, ganyan. Parang ayoko talagang gawin yun kasi parang gusto ko talaga genuine. Alam mo, maraming gumagawa niyan. Like for example, kunwari bibili sila ng ganito, parang we should collab na kunwari bibili ako sa'yo ng pero ganito, pero hindi pala. So para magkaroon lang ng content. Hindi namin po minamasama. Hindi namin minamasama. It just so happen na to us personally, hindi siya applicable. Parang sa akin na ayoko. Kasi parang hindi namin kaya. Pero yung iba naman, they have a reason. They have a reason. I don't condemn din. Kumbaga, okay lang naman sa akin. Yun nga lang yung sabi mo, that's the danger of it. Yung sinabi mo na parang you are already, may connotation na sa customers mo na, oh no, hindi pala yung totoo. Parang, so, meron ng question. Magkakaroon na ng doubt sa authenticity. Ang binibuild pa naman sa online is trust. Personal branding mo yan Oo. Tama. At saka yun nga, sabi ko sa'yo, parang magkakaroon ka ng mindset na siguro may darating na oras pag malaki kikitain mo, gagawin mo ulit o baka mas worst o kaya mas ano pa kaya. Once you start, you cannot stop. You cannot stop. Parang ganun. So far sa pagbebenta mo ngayon, ano yung parang hindi mo makalimutan? May time ba na muntik ka ng ma-scam? Scam? Kasi yung iba nakikipag-meet ka ba? Di ba nakikipag-meet ka sa ako. Yung iba kasi, pinapatay. Di ba merong ganon?
Hindi kasi naawa ko sa isang parang sa Green Hills, taga Green Ay, Hills. oo. Nagbebenta siya, Pakasurgan wala. Pasurgan wala, Bata Watapon, pa yun. na nagbebenta siya ng cellphone, tapos nakipag-meet siya, Kotses, hindi na nakabalik. hindi na siya nakabalik, tapos nakita na lang na nakahandusay siya. Pakasurgan wala. Pasurgan wala. Hindi ka ba natatakot Natakot doon? din naman. Oo. Pero, yun naman, kailangan mo lang maging maingat sa mga clients mo. Kaya pag, binigyan, parang sa akin kasi, binigyan naman tayo ng tamang pag-iisip, parang ganon. Instinct. Pag you feel dangerous, stay away from it. Parang, di ba ganon? Example lang, may naging client ako, parang kachat. Sabi sa akin, boss, pwedeng ba itong watch na to? Sabi ko, sige po. Down payment po. Ito po yung mga meet-up places natin sa mall lang. Like Robinson Place. So may ganun ka? May mga ganon ako na, bawal sa ganun. Sabi niya, hindi boss, dito na lang sa condo namin. Ay, nakakatakot. Tapos parang kung ayaw pa magpa-down payment, parang sabi niya, punta ka na lang dito ko na babayaran. Sure bayar naman ako eh. Tapos sabi ko, sa lobby na lang. Tatamad pa ako bumaba, boss, sa taas na lang. Parang napansin ko na kahit kung kikitain ko lang dito, ganito, 10K o kaya 5K, kahit hindi ko nakitain. Wag Kung na. maaalanganin naman ako, Oo. diba? So sabi ko, boss, okay na lang, kahit hindi nyo nakunin, okay lang. Kung hindi nyo Oo. gusto dito sa meetup place ko, di wag na lang, diba? Nakatakot. So pinag-aralan ko naman yung client, yung customer natin. At saka isa pa, alhamdulillah, sa Islam, tinuturuan tayo ng mga certain dua, certain prayers pag may gagawin tayo, diba? Para lang mahila natin yung baraka, yung blessings ng Allah. Like example, lalabas tayo sa bahay, diba? Magbabas tayo ng dua, bismillah tawakkaltu. So pag nakikipag-transaction ako, alhamdulillah, hindi ko nakakalimutan yung mga dua na yun. So parang panatag ako na inshallah walang mangyari masama kasi nabasa ko naman yung dua na tinuro sa atin sa Islam. O kaya, inshallah, ngayong araw, nasa protection ako kasi nag-pray naman ako ng Fajr eh. Pinangako pa nag-pray ka ng Fajr, inshallah sa protection ka ng Allah. So isa pa yun sa bibigay sa akin ng panatag. Mashallah, ang dami kong natututunan sa'yo. Kasi yung mga ganyan, yung about sa mga sinasabi natin, it's one of the parang reminders sa atin na I can say na I am guilty about it also. Kasi everything I start with Bismillah, of course, ano yan. Pero yung mga parang dig deeper pa dyan, na yung dua, yung kasi minsan, hindi ako nag-ano, pero minsan, aminado akong nasasabi ko lang, Bismillah, Ya Allah, parang shortcut ko siya, ganun na part, parang, Ya Allah, please put baraka in everything that I do. Parang nakalimutan ko yung may mga certain dua na mas napapalapit ka sa ka. mga Protection, ganyan. parang Oo, ganon. now that you are talking about that, parang nare-realize ko na ang sarap maging entrepreneur and at the same time Muslim. Alhamdulillah. Oo, kasi may conviction tayo dun eh. Parang at saka Muslims are known to be traders. traders talaga. Oo, In traders. history, kahit i-check mo sa history, the Sahabas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, most of them talaga ay traders Mga talaga. traders talaga, Kaya di napunta ba? sila sa China, napunta Oo, sila sa ganitong lugar kasi nag-business sila doon. Nag-business sila. Tapos, buti na lang, yun lang. While talking to you, I was just happy na I am in business industry. Oo, na parang you can do halal earning. Yeah. Oo, mga ganyan. That's the most important thing. Dapat talaga halal earning. Like, hindi naman porket alim ka o kaya let's say religious ka, etc. Hindi ka na pwede mag-business. Hindi naman eh. Pinagutos nga sa Quran, diba? Parang yung parating dinudwa natin, Rabban natin na fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Totoo yan. Diba? Ay, explain mo sa kanila. Parang dun sa Quran mismo, nandun yung dua. In-encourage dito na Nabi sallallahu alaihi wasallam na basahin yung dua na, Ya Allah, give us blessings, give us goodness in the worldly matters and our worldly life. Yes. Pero don't forget about your akhirah also, di ba? The hereafter. Give the hereafter. Give us also goodness in the hereafter and save us from the hellfire. So, ibig sabihin, hanapin mo yung kabutihan dito sa unong ibabaw. Hindi naman sinabi na magpakahirap kayo Magpakahiram dito. ka, dapat suot mo ganito. Kailangan punit. sobrang maging humble ka. Kaya punit pa. I think, kung nandito po yung prophet natin, sallallahu alaihi wasallam, hindi mo yan makikita na punit-punit Oo, yung damit niya. ganun. For sure, malinis. He will be presenting himself na parang talaga, edukado and yeah. So, hindi po sa atin sinasabi na kailangan maging punit-punit yung damit mo. Tsaka okay lang let's normalize to aim higher. Yep. As a Muslim. Yep. You aim higher. Kahit na wag niyong isipin na iibahin kayo ng pera. Hindi. Na like it will show your true colors. No. I mean, ganito na lang. Kung mag-start ka ng business, make a firm resolution o ka intention talaga. Ba't ka yung business? Para saan mo yung business mo?
So, normally, yan talagang business talaga. Lahat naman tayo talaga para sa family natin. Tama. Pero, I mean, make if you it, want more, oo, parang gawin mo pang broader yung niyat mo. Mm-mm. Makatulong ka sa community. Makatulong ka sa relatives mo, makasadaka ka, Yes. di ba? Parang mga ganun na bagay. which is yun dapat yung ano natin. Yun dapat. Kung magbi-business tayo, first, ang pinaka-reason talaga natin is to put food on the table. Table. But we should aim higher. Higher talaga. Huwag tayong magstay dito Stay lang. Kasi, mangangarap ka na rin lang. Taasan mo na, libre naman mo na, mangarap libre na. Sabi nga ni nung, siya ko ba narinig yun? Kay Kong. Oo. Kong TV. Sabi oo. niya, parang, aim for the sky. Oo. Parang pag hindi mo nakuha, pagbabagsak ka, doon ka babagsak sa bubong. Oo. Hindi sa lapag. Totoo. Di ba? Babagsak ka, medyo mataas pa rin sa bubong ka, hindi sa Oo, lupa. taasan mo yung Taasan mo pangarap na yung pangarap mo. mo. Kung for you, like for us, sa panahon ngayon, million is maliit na Maliit yan na. ngayon. Aminin Hindi ka natin. tulad dati, di ba? Oo, aminin na. Dati marinig mo na, wow, millionaire siya. Mm-mm. Tapos, ngayon hindi na. So, para po sa mga kaedad natin, aim 100 million, 1 billion. Oo, dollars. Dollar. Dollars kasi wag niyong isipin, ay grabe naman. Impossible. Oo, yun. grabe na imposible. Hello. Sino yung mga nakikita nyo ngayon na mga successful people? Bakit? Meron ba silang advantage? Mm-mm. We have all the advantage. We have the social media. Yung all the Libre. tools mo din. Lahat ng tools nandyan. Nandyan yung tools. Make of it. Mm-mm. Kung meron kang sa tingin mo na advantage mo, gamitin mo. Gamitin mo. Wag mong isipin na, ay, porket, okay siya, may connection siya, ganyan. No, lahat ng kaya mong gawin na connection mo, gamitin mo. Actually, nung nag-start ako, ganun din eh. Parang, Mm. paano papasok dito? Wala naman akong connection. Wala kang connection, wala kang pero Just go for it. nag-go for the So what can you say naman dun sa mga times na walang benta? Yun nga, ang nakakatulong naman sa atin to pag walang benta, at the end of the day, everything is happens for a reason nga. Kumbaga, meron tayong sa Muslim, lalo na sa Islam, meron tayong pananampalataya na yung risky, nakasulat na sa atin yan eh. Anong ginagawa mo? Pag mga ganun, mas ako, parang mas nagbabasa ng Quran, nagdidikar, parang mga ganun. Kaya isa sa pinaka parang naramdaman ko na based on experience talaga. Hindi ko alam kung totoo sa iba. Pero dahil din sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, na parang sa hadithul Qudsi na sinabi ng Allah na, Ya ibna Adam, unfiq alik. Parang, O son of Adam, you should spend sa mga people, sa mag-charity ka, I will spend on you. So minsan, pag wala akong pera, example, konti na lang wala akong benta, sabi ko magpakain kaya ako, kaya magsadaka kaya ako, ganun. Galing. Totoo yan. tapos Guys, yun. Totoo yan. Parang, wala palang benta. Labas tayo ng pera, bumili tayo ng pagkain. Kaya pakainin ko yung mga kaibigan, pakainin ko yung pamilya ko. Kaya magsadaka ako sa pamilya ko. so Kahit true. kanino, sa relatives mo. Mas bilang na lang, bilang bukas may benta na naman, may babalik Totoo na naman. yan. Yeah, I'm not joking. Yeah. Totoo yan. That's very true. Diba na-experience That's natin very yun? true. Oo, Yeah. ang galing. Lalo na yung moment na talaga na, yung gipit ka na, parang, tagal na wala akong benta. Tapos, something wrong. O minsan, Wala palang baraka. magsadaka ka. Parang, siguro sa akin pag walang benta, it is a way of Allah na to remind ka na may nakakalimutan ka kasing gawin. Hindi ka kasi nagbibigay. Hindi Hindi ka nag-share. Hindi ka nag-share. Tama. Ang galing. See, mashallah. I'm so happy na you are our first guest sa podcast na ito. But can we check your Yung mga watch mo? Baka magkabentahan pala tayo dito. hindi ko to pwedeng event. Ayaw Personal niyong watches ko to. ibenta. Makikipag-dandil pa naman Sayang ako nga dito. wala dito si Brother Hakim eh. Oo Siya nga. nang bubudulin ko. Oo. Tatlo pa naman yung kapatid ko na lalaki. Oh. Ay, wow. Ay, ang ganda nito. So, this is your personal... Yep, this is my personal watches talaga. Ang gaganda. Actually, ito, hindi to personal watch. Brand new to. Ay, Dinala ko ito. lang kasi akala ko nandito si Brother Hakim. So, papakita ko sa kanya. Parang bagay sa kanya eh. Kasi malaki yung build ni Brother. Oh, eh. malaki At yung the same build time, niya. personality niya, parang bagay sa kanya to sana. Patingin ako. Pwede Ito ba po. siyang... Pwede naman. Ang ganda nitong orange. Yep. Ang arte. Orange. Ito siya. Yan. Wala kang pang
pang-girl? Ay, wala akong dala panlala. Pang-girl, Kasi no? personal watches ko siya yan. Muntik mo na ako mabudol. Kung nagdala ka ng pang-girl na, ang dali ko pa Next namang ibudol. time na vlog natin. Ang dali ko pa namang ibudol. Pero ako, I'm not a watch person. Watch pa. I'm a parang jewelry Jewelry. person. Very girl. Pero pag nagsimula ka kasi mag-watch, Sabi nga nila. you'll fall into the rabbit hole, sabi nila. Sabi nga nila. You just kasi have to buy your nakakaano first siya. watch, mahulog ka na sa rabbit hole. Ito yung una mo. Ay, Yan ang, actually, ang una kong relos is Tissot. Hindi ko nadala dito. tisot. Yeah, Tissot. Tisot. May, Tisot. yung iba, parang silent T, yung basa nila. Parang Tissot. Tisot. Mm. Etong Seiko. Itong Seiko, ito yung first watch ko talaga yan. Yung GMT reference number nito is SSK005. Oh. Bali, Jubilee bracelet siya. Oh, ang ganda ng Jubilee, no? Sa kahit naman sa Rolex, mabenta sa kanilang Jubilee. Jubilee, di ba? Paki-explain po kung ano ang Jubilee. Itong Jubilee, ito po yung design yung Jubilee bracelet. Yung may ganyan. Oo, na may mga design. parang sa gitna. Tapos, at the same time, ang advantage ng Jubilee talaga is napaka-comfortable sa wrist. Ang ganda ng kapit. Kasi nga malilit yung links niya, mga short siya. So, ang ganda ng pagkaikot sa links. Yung katulad nung Oyster, malalaki. So, sometimes, parang may space pa dito. Oh. Kaya mas comfortable siya sa Tsaka kamay. mas, ano siya sa akin tignan. Parang mas mahal Mas siya. classy, Oh, elegant. yes. That's the right Ah. term. So, Jubilee bracelet siya. Ito yung unang Seiko watch ko, orange dial. Marami itong color. May green, may white, may black. Pero kasi mahilig ako sa unique, papansin. Oo, maganda. Parang Lagi kaya ka na nga lang naka-black at saka ano, di ba? Opo. Bumawi ka na sa Sa jewelry. parang sabi ko yung orange, mag-i-stack siya sa paningin ng tao. Totoo, ayun nga yung pinakauna kong napansin Parang eh. sabi ko, orange. Magkano parang, yung ganyan na range? sa mall, SRP nito is around 27K. 27K. Yeah. Magkano benta mo? 23K parang. Ay, ganun. Tessie, makakatulong ka pa. Oo, kapag bumili ka sa kanya, makakatulong ka pa. Oo. So ito yung pinaka-unang Seiko watches ko. Natatandaan ko, Ang ganda. tatandaan ko, binili ko to. Oo. Bali, GMT siya. Ibig sabihin ng GMT is Greenwich Mean Time. Parang pwede siya mag-track ng 3 time zone. Ay, Yep. may ganun pala. Yeah. Ang dami kong natututunan. Oo. Hindi lang sa Pilipinas, pwedeng lagyan mo rin siya ng Saudi, ng o kaya London. Tatlo. Oo. Tatlo. Kaya yung bezel niya is rotating. Ayan pala yung Clockwise. sinasabi nila na ano. Counterclockwise pati clockwise. Tapos makikita mo yung bezel niya, may 22, 20. Etong mga dot 21, itong dot 24. Kasi nga, military time yan. So, yun yung ginagamit para makapag-track ka ng second time zone, third time zone. So, etong first watch na to, for information lang, binili ko to walang paalam. Nasa Hindi ka mall lang. nagpaalam Nasa sa... mall ako. Oo. Kasi kakabili ko lang nung Tissot nun parang for 1 month na ata. Yung, yari ako, pag binili ko to, makikita sa akin ng misis ko. Oo. Bago na naman. Alam mo nangyari. Binili ko to sa Seiko Watch. Bali, kasi nga gusto ko yung orange dial, kakaiba siya, unique. Tinago ko. Hindi niya na alam, wala siyang alam. Kaso nakita na sa credit card ko. At check mo yung credit card niya. Parang chinek Wala kang takas. chinek niya yung ano ko, yung statement, Oo. So, bank statement. Bakit may ano dito, ganito? Ano, at nakita na yung store, sabi ko, yari, wala akong pinagsaguan talagang. Yung sabi nga nila, secrets are bound to reveal. Talagang mabubunyag yung mga sekreto. Matutuklasan at matutuklasan din siya. So yun yung pinaka-memory ko dito. Parang tinago ko siya pero nalaman din. At the same time, first Seiko watches ko talaga to. Yan. Pero hindi pa ako nagbebenta ng relos nung binili ko to. Oh. Parang ang ganda niya. Sobrang ganda talaga. ganda niya. Pwede mong bilhan yung mga brother mo. Yun na nga eh. Oo nga. Oo. Pag-graduate pa naman yung brother Yun, ko. May transaction na tayo kagad pagtapos. Oo. Pag-graduate pa naman siya. Oo. Tapos, eto yung parang very sporty, no? Ito naman, G-Shock to. So, kasi ano mo sa G-Shock? May time na sobrang sumikat siya, no? Yep. Nung sobrang sikat ng G-Shock, naalala ko mga elementary pa ata ako nun. Oh, elementary. Around late 20s. Parang gano'n. Yung parang 2000, diba? Late 2000s, parang sikat talaga yung G-Shock eh. Yes. Pati rin yung early 2010, parang mga gano'n. Sikat pa yung G-Shock. Yes. So ako naalala ko, dumadaan ako sa mall. Gusto ko magka-G-Shock. Kasi sikat eh. Sikat siya. Tsaka ganda ng parang napakasimple lang. Hindi mo na kailangan tingnan kung anong oras kasi nandyan yung mabilis matrack yung time. 5:18, diretso agad alam mo na yung oras. Pero wala tayong budget. Oo. Hindi pa ako married doon. Binata, babi ko, wala akong pera. Student pa tayo noon. Parang yun yung pinapangarap natin relos eh. Yes, oo. So, yun. Wala namang nagtitisot sa Nagtitisot, diba? Oo. Sabi ko, nung pumunta kami ng Japan, nakita ko yung G-Shock. Tapos, etong certain model na to talaga ang hanap ko.
Oh. Kasi parang ano to, hindi naman to parating. Classic ba? Oo, parang classic siya. Hindi siya always available sa mall. Yun na nga, oo. At the same time, nakita ko to sa suot-suot ni Joshua Garcia. Okay. So, panalo na. Sabi ko, So, kapag suot mo, so kamukha mo si hindi, Joshua parang Garcia. kahit sa relos man lang magkaparehas kami. True. Oo. Sabi ko, pangarap ko rin magka-G-Shock nung bata At least ako. same kami ni Joshua. Oo, sabi ko, at least same kami na relos. Sabi ko, may pera na ngayon, pwede na akong bumili. Bilhin ko na nga itong ano, kasi may G-Shock ako. Yung Oo. pangarap ko nung bata ko, hindi ko kayang bilhin. Eto Parang na. feeling na may sarili ka ng pera, alhamdulillah, kaya mo nang bilhin yung gusto mo nung bata ka, di mo Oh, bilhin. that's so true. So ito yung story nitong G-Shock na to. Kaya binili ko talaga to. Ang galing. At saka gamit na gamit ko to sa mga pasabay namin. Oo. Alam mo naman, nagbubuhat tayo. Oo, so yan yung pinaka ano Oo. mo. Kasi ano siya parang rubber, parang ano siya, rubber siya, silicone. So kahit tumatama, hindi magagasgasan. Napakatibay. Waterproof ba yan? Yep, Or- 200, Ay, 200 nice. meters. 200 meters? Yep. Grabe. Eto. Ito naman is 100 meters. Oh, so panalo Water pa rin si G-Shock. Magkano Yeah. yung ganyan? Sa Japan, I think around 7K. Nung student tayo, oh my Diba? God. Parang Parang ang laki niyan eh. Parang, meron ba Ilang 500? weeks na ano yan, Oo. iipunin mo yung baon mo, magpupuwasa ka. Ewan ko kung aabot pa yung baon natin kasi wala tayong financial. Diba? Meron namang pera pero hindi tayo marunong Walang, yung pumapasok sa atin, certain, na kaagad? specific lang, Oo, wala na kaagad. specific. Pangbaon lang Oo, yan. yes. Tapos yan, Ito naman, etong relos na to, una sa lahat, GMT rin to. Same model sila actually. second Pero, same model sila. din. Pero, ang pinagkaiba lang is rubber strap siya. Tapos may nakalagay na Pepsi. Ito is steel. Oh, Pepsi. steel. Kaya pala Jubilee. sabi ko, parang Pati rin sa logo niya, may nakalagay na Pepsi. So, GMT watch din siya, kaya mag-track ng 3 time zone. Ang pinagkaiba lang, ito is rubber strap, black dial. Tapos, ito yung history in the making. Kasi sa lahat ng brand ng relos, wala pa naman talagang may tuturo na collaboration ng Pepsi with the watch with the brand. watch. Oo. Katulad, example, sinasabi natin, Rolex Pepsi. Oo. Pero hindi Wala naman- sila, Oo. never sila nag-collab. Ano lang naman talaga, yung pinangalan lang, parang title lang ng mga watch enthusiasts dun sa relos na yon. Kasi nga yung itsura niya. Oo. Pero yung collaboration ng Pepsi mismo na company, wala sa any watch of brand. Wala, Oo. no? First time to. Nagawa Ay, ng... seryoso? Oo. So, limited edition to. Oh! Yep. Limited edition I'm to. learning. Oo. And then, yun nga, first collaboration ng Pepsi sa watch brand na makikita mo yung logo ng Pepsi sa baba. So, talagang big... So, ito yung totoo talaga. Totoo talaga to. Totoo. Walang any watch brand. Ito lang talaga. Magkano yan? So, nung lumabas kasi to, malalaman nila yung kapital. Hindi, wag Pero mo sa din. Sa Pero SFP, ang wag selling mo nito, sabihin yung ngayon capital. depende sa international o JDM. Pag international release, nasa around 60K, 55K. Oh! Pag Japan release, nasa around 65 to 70K, parang gano'n. Nice. Mas Pinagkaguluhan, mahal kapag galing sa Japan, di ba? pinagkaguluhan talaga ito lumabas to. Kasi nga, first siya na, meron Buti na, nakakuha ka. yun nga, ito ang kwento nito. Ay, yun Ito na ang nga. kwento nito. Yun na nga, di ba? Ang Oh, kwento go. nito, is regalo sa akin ng misis ko. Oh, Sinurprise ang sweet ako. talaga ni, ang sweet mo. Ang sweet mo. Ano kasi, Oo. yung misis ko kasi talaga. Swerte mo sa asawa mo. Super. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ano Wag kasi na siya wag eh. kang magsisecond. Hindi. Kasama mo ako, sis. Wag na wag kang magsi-second wife. Wala na sa plano. Babawiin natin to lahat. Oo. Bale, ano to surprise, hindi ko lang na binili niya. Oh, naiyak ka. Parang yung surprise kasi ano siya eh, parang Ako ang yun ang oo, ano niya, totoo. yun ang love language niya for regalo. Parang sasabi niya sa akin minsan, ba't wala kang pa-surprise, wala kang flowers, wala kang chocolate, nga, ganito. oo. Pero kasi hindi ko yun love language. Parang hindi ako Ano yung love lang? Service, no? Oh, parang ganun, Oo. service. Karamihan sa lalaki, service. parang Girls is ano. Sa alam naman yun, siguro, example, sa gabi, pag yung baby, iiyak, gigising, papalitan ng pampers. O hindi mo Hindi na, ginagawa mo yun. hindi ko na sa ginigising. Oh, Ako, in papagede, fairness. parang Plus ganon. points. Parang ganon ako. Hindi ko na sa ginigising. Sabi ko, malakas tulog nito. Alhamdulillah. Diyan ka na, Alhamdulillah. parang ako naggaganon. So, yun yung ano Oo, sa'yo. more ganun. So, nababalance naman. Tapos, Ang galing. Paano mo nakuha? Paano niya daw nakuha? parang yung co-seller ko, parang doon niya na-contact. Chinek niya yung mga chat history ko. Tapos nakita doon na may kausap ako na nabibilihan ko ng ganito. Bumili din siya para sa akin. Galing. Binidyo niya pa. Tapos parang may flowers. May flowers ba? Bibili ka bang flowers na? Parang may cake. Oh. Tapos kinuntsaba niya yung mga kapatid ko. Sinurprise ako. Pinababa ako sa tindahan. Sabi, may client ka dito. Pero wala naman nag-chat sa akin na may client. Parang na-feel ko na. Kasi ito,
parating palpak yung mga surprise niya. Madali kang makakutob. Madali ko siyang Oo. makutuban kasi Oo. hindi siya normal pag may surprise siya. Parang Kilala mo na kasi kilala siya. ko na siya. Oo, Oo. oo. Hindi katulad ko pag ako nag-surprise. Hindi niya Hindi talaga Ay, ma- talaga. ma-expect. So, yung surprise mo sa Hermes. Ay, tama pala. Yun daw pala yung ano. Joke lang. Tapos yun, pagbaba ko Surprise doon, mo siya ba? nakita ko yun. Ay, gold daw. Binibilang ko Oo, naman siya. Alam oo, mo naman yes. Surprise. Surprise pa rin. Pero ganun. Never pa siyang na-surprise? meron naman. Pero most of the time talaga, hindi ko siya surprise kasi parang gusto kong tanungin kung anong gusto niya. Di ba ganun? Oo. Kasi Mga parang- ganyan kayo sa mga lalaki. Kasi parang pag nag-surprise ka, paano pag hindi niya gusto yung item na binili mo, diba? Parang ganun siya. I think naman if the girl parang I don't know if that's your it's the thought. Yeah, it's the Yeah, thought it's that the counts. thought. Yan. Yeah, it's the thought. So yun, that surprise counts. na ako dito, binili niya, parang binidyo niya pa. Mm. Pagbaba ko sa store, yun, naka-ready na siya. Parang binibidyo nila ako. Oh, Gets ko na yun galing. actually. So yun, salamat sa kanya. Ito, nagkaroon tayo ng GMT na limited edition. Pero hindi ko man to siya pinangarap, pero gusto niya, magkaroon daw ako eh. Oo, ako nga parang wow, mashallah. Oo. Ang dami mo nang naben. Kasi so siya na yung gumawa ng Parang kasi limited Kasi you should edition have na that siya. especially now na pinakita mo na meron kang ganyan. For me, it's like a plus points of being a watch dealer. Kasi history siya na sa Seiko talaga eh. Oo. And then last watch, ito brand new naman to, para to kay Abdul Hakim Sani offer. Oh, ko. dapat Wala siya sa'yo dito. to, Dato Kim. Oh, ba't mo Etong ko suot ko. iniwan? Ayan. Ito naman isa pang personal watch ko. Napili namin to sa Japan. Mahal sa Japan, di ba? Sakto lang din yung price. Mm. Tapos yun, binili niya sa akin ng asawa ko. Oh. Regalo niya sa akin. Parang gino-joke-joke ko siya. Parang itong gusto kong relos sa Seiko. Parang ganyan, iconic watch. Binili niya sa akin kasi nga, even though hindi tayo nagbe-birthday sa... Dami niyang binibili sa'yo. Bakla ka pala magmahal, sis. Grabe, mashallah. It's good naman din kasi na ganyan pala yung asawa mo. Pero tinatapatan mo rin sa grind. Pero sa minsan talaga hustle. ayaw ko talagang binibilan niya kasi bigla na lang siya bumibili ng gamit. Minsan walang paalam. Hayaan mo na. Buti nga binibalan ka. Oo. Parang walang paalam. Oo, Tapos, mashallah. bali October yun. October 1, no? Parang birth Birth month. month mo, October. Hindi naman Mashallah. tayo nag-celebrate ng birthday. Pero yun nga, binili Oo niya ako. naman, oo. Parang ano lang, it's something special. It's a special month. A Hindi, special month no lang. need to celebrate. Yeah. But it's something, yun yung mga na parang, baka mahaharam ako kasi parang hindi mo maiwasan na it's a special month for you. special Kasi month, pinanganak ka dun. pinanganak Binigyan ka. ka ni Allah ng Nadagdagan na naman yung buhay mo, ng diba? buhay mo. Umabot ka sa ganyan na edad. Yes. Mashallah. So, yun yung mga personal watches natin. Okay. So, ang dami ko pang but since since this is a new segment, Yep. ang bitin, sobrang bitin. 1 hour na. Tingin ko nga, sobrang liit na isang oras talaga. Oo nga, sobrang bitin. Sabi ko na 'di ba? Kanina parang pa tayo. So, sige, since this is a new segment, magkakaroon tayo ng this or that. This or that. So pipili ka lang saan dito. Mm. Yung mo to mabilisan lang ng mga answers. Okay, so Tudor or Seiko? Seiko. Brand new or pre-owned? Brand new. Gold or stainless steel? Stainless steel. Leather strap or steel bracelet? Steel bracelet for me. Automatic or quartz? Automatic. Vintage or modern? Vintage. 1 expensive watch or 5 affordable watches? 1 expensive watch. Oh, buy to wear or buy to invest? Hirap. Buy to wear. Buy to wear. Mhm. Galing Parang Okay. damit yung relos eh. Damit Oh, yan. 'di ba? Big profit or fast turnover? Big profit. Cash or bank transfer? Bank transfer. Social media or word of mouth? Social media. Online selling or physical store? Online selling. Definitely. 1 loyal customer or 10 new customer? 1 loyal customer. Safe business or high risk business? Medyo mahirap yung tanong. I know. Siguro sa gitna. I understand, 'di ba? Parang, 'di ba? The higher the risk, the higher the return. Luxury niche or mass market? Mass market. Traditional business or modern business? Modern tayo ngayon. So modern business. Family business or build your own? Build your own.
Negosyo first or Pero passion? it depende yun, sa family business, but you build your own. Baka kasi gusto mo rin naman yung Saka family sometimes business. you need to continue the legacy of your family business talaga. Tama. Kung iwanan mo na, kung pwede mo namang ituloy, bakit may iwanan, di ba? Yes, tama. So as a last question na lang para sa ating mga manonood. Ano yung sa ngayon na experience mo sa pagiging businessman? Ano yung masasabi mo na may advice mo sa mga gustong pumasok sa business or sa mga gusto nang mag-give up? What have you learned now? Siguro na ma-advise ko sa papasok sa business is tatagan nila yung loob nila. Una sa lahat, hindi business is hindi siya parang pag pumasok ka success kagad. Hindi siya pag pumasok ka yung mga expected mo, wag mong expect the unexpected nga sabi nila. Ganyan ang business eh. At saka may risk yan. Kumbaga, hindi porket talo ka ngayong araw, magi-give up ka na. Ituloy mo pa rin. As long as, especially sa ating mga Muslima, yung business mo dapat halal. We were advised na ang business mo dapat halal. Halal means is dapat yung permissible sa Islam na ganitong business. Example, huwag kang magre-riba, walang interest, hindi lang ganun lang, ibig sabihin pa ng halal, wala kang nilolokong tao. Hindi mo siya nasabi na ito original pero peke pala. Ibig sabihin ng halal is yung business mo walang tinatapakan na tao. Example, nagbi-business ka. Example, let's say lang normally nangyari to sa business, karamihan ganito eh. May market price yan. Lahat kayo nakakabenta ng ganitong price. Tapos ikaw, babango kaya yung price, bagsakan kaya sila lahat para sa akin lahat pumunta ng customer. Tingnan mo yung ganung Bad mindset. intention. Bad intention. So, pag binawa mo yun, pwedeng mabagsak sila lahat, babagsak kayo lahat. So, in a certain way, hindi yung pwede. Hindi pwede yung ganung intention eh. May market price naman eh. Nevertheless, yun nga, mag-business ka, wala yung pagsikapan mo na halal, wala kang tinatapakan, wala kang niloloko, hindi ka nagre-riba, yung kung saan pinayagan tayo mag-business ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Islam, kung ano yung mga rulings, kailangan mong aralin yun. At the same time, wag kang mag-give up bigla pag na-down yung business mo. Kasi you need to believe na everything happens for a reason talaga. Sabi nga nila, kung gusto mo maging masaya, lahat na nangyayari, isipin mo, takdir yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sample, let's say, nalulugi yung business mo. Sabihin natin na takdir na alam. May nangyari na hindi mo talaga inasahan, pero kasama na yan sa kapalaran mo. Ang tanong ngayon, it is not how you fail, how you fell down. It is how you will stand up. Stand up again and try again. MashaAllah. Kasi yun naman talaga eh. At the end of the day, let's say, pwede natin sabihin, sa Maynila nga, meron tayong mga kakilalang Maranaw, may mga ibang Maranaw sa atin. Galing pa sa Ingid, di ba? Pumunta sa Manila, makipagsapalaran. Halos ginugol nila yung oras nila sa pagbibusiness for 30 years. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakita yung resulta. Totoo. Meron namang pumasok sa business, wala pang 1 year, may bahay na, may kotse na. Totoo. Parang boom, biglang 1 year. 1 year pa nga yung iba. Yeah. Kasi yun nga, in business, yung risky, yung nakukuha nating blessings, nakasulat na kasi yan eh. Pag sinabi natin nakasulat, hindi ibig sabihin nun, wala kang gagawin. Uupo ka na lang. Hindi. Oo. Hanapin mo. Pero be please, maging masaya ka sa kung anong resulta. Tapos kung anong resulta, if it's nice result, good result, you learn from it. Anong magandang reason na napulot mo doon? Hanapin mo yung reason kung ano yung magandang resulta, kung ano yung magandang lesson. Kung natalo man yun, fail yung plano mo, pulutan mo ng aral. Pero huwag kang makalimot mag-patience. At yun nga, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi at the end of the day, risk yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan o kama qala alayhi salatu wasallam. Ang meaning nun is if you have to put your trust in Allah, in God, sa paghahanap mo ng business, the real, yung parang pagpuput ng trust na totoong pag-trust sa Allah, conviction, you have your conviction at saka trust sa Allah, Allah will give you blessings, Allah will give you rizq, just like He give rizq to the bird, yung ibon. MashaAllah. Anong katangian ng ibon? Yung ibon, lumalabas siya ng maaga na gutom, pero uuwi yan ng busog. May dalang baon sa mga anak niya, mga di ba, pagkain, busog yan. So ganun din tayo, lalabas tayo, hanapin natin yung rizq, tapos magtawakkal, we put our trust in Allah. Na, ya Allah, ito, nagsikap na kami, kung anong gusto mong ibigay, anong nakasulat sa kapalaran namin, tatanggapin namin. Magiging masaya kami, ganito man, kung ano man yan. So yun lang ang pinaka-advice ko. Pasok ka sa business, na mag-trust ka sa Allah, basta binigay mo yung best mo,
kung ano man ang resulta. Kung maganda man, alhamdulillah, huwag ka makalimot magpasalamat. Kasi nga, nabanggit na Allah sa Quran, pag nagpapasalamat tayo, mas ini-increase na Allah yung favor niya sa atin. So huwag kang magkakalimot magpasalamat. Huwag mong isipin yung nakuha mong sustenance o kaya nakuha mong blessings is dahil sa kagalingan mo. It is just a part of it. Pero at the end of the day, yan ay blessings ng Panginoong Allah. So, pangalawa, pag hindi naman maganda yung resulta, you need to have patience. Kaya nga sabi nila sa Muslim, mu'min, dalawang katangian. Shukr and sabar. Being thankful, being grateful to Allah, at the same time, being patient sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung Mashallah. pinaka-advice ko talaga. Ang galing. I'm so happy. I'm so happy na ikaw yung naging panimula ng bagong segment na ito. Kasi hindi naman sa kasi marami po tayong mga viewers na hindi hindi Muslim Yeah. at hindi At least nakashare tayo ng knowledge para sa makikita kanila. nila na ganun pala yung thinking ng mga Muslim when it comes to business. Oo, tama. Hindi lang siya puro pera. Hindi lang siya puro There's something pera-pera. behind na dito sa pag-business natin. Alhamdulillah. So before we end, ang bilis ng oras. Grabe. Hindi ko pa kakalaan yung bagong Oo business nga, natin yun na, eh. I was about to say. So ngayon, before we end this podcast, please paki-share sa kanila yung page mo, your business, and you have a new business. So- See guys, aim higher. Aim higher. Hindi na lang siya watch. Meron pang diamonds. So, basically- Bibigay niya daw sa akin. Joke lang guys. No, I'm just kidding. But basically, pa-follow po ng page natin, Riz Chronicles, if you are looking for authentic original watches, Seiko watches, or any watches like luxury watches, Kaya nila. Kaya naman i-source out yan. So alhamdulillah, medyo try natin mag-level up. Ngayon, may pinasok kaming bagong business which is Diamond din. Yes. Ngayon, meron kaming pwesto sa... Anong name? Dun pa rin? No, Same. we have, hindi ko nga nadala, wala pa tayong paper kasi kakasimula lang namin. Bagong-bago. Bago lang talaga. Ito pala yung launching niya. Pero, kasi ko dala siguro yung page namin Oo, para yes. mag-pop out dito Oo, sa send na lang. Andito na siya. Ang name nun, Dami mo nang i-edit. Tapos, shung, oo. bali, ang name ng bagong business namin sa Greenland, sa jewelry, Diamond Legacy MNL. Wow, Diamond Legacy. So we open- sell diamonds like lab-grown diamonds at saka natural Natural diamonds. diamonds. Kung gusto nyo may certificate, kung gusto nyo walang certificate, okay lang naman. May yes. IGI, GIA certificate meron. So ito example halimbawa. Yeah. Oh, iba yung ibang klase yung nila ha. Yeah. Yung lagayan nila, kumikinang. Yep. May ilaw. Para May diretso ilaw. ma-appreciate yung diamond Ayun mo. nga Tapos, nagdala po siya Settings ang tawag dyan. 1 Kasi, carat. Buong buo. tapos yung shape niyan is Marcus ang tawag dyan. Oh, Marcus. Buong buo yung dinala niya. Hindi siya tad-tad. So hindi lab siya grown yan, may certificate din Hindi siya. siya illusion. Yep. So, ayan. So, for those na naghahanap ng authentic diamonds, Yep. may na kayo ng pwesto? May dun pwesto sa na kami. Green Hills? Medyo Yes. maliit lang yung mga items namin pero kasi nag-settings pa kami so inshallah dadami rin pag natapos na yung mga settings, yung mga customized. Actually, we can also customize. Example, may hanap sila na talaga? design. Oo. So may mga loose diamond kami. Oh! So kung gusto niyo na sariling design, meron kayong gustong ipagaya na design like for engagement or for anniversary na ring na gusto niyo yung sariling design, pwede nyo i-send sa amin yung design na gusto nyo, i-describe nyo sa amin, kaya picture, pwede namin pagaya. Yes. That's one of I'm proud na kaming mga Maranao. Namin talaga yan. Parang aside from tempered glass na hindi po namin kinakahiya. Hindi nila alam, Maranao is also famous sa diamond. Oo, famous sa diamond at saka sa pearls. Pearl. Yes. Punta ka sa Green Hills Jewelry. Oh, yes. Lahat yan, Oh, Maranao. yes. Alhamdulillah. Thank you very, very much, Thank you very much. for saying yes. And again, thank you, Alet, sa Hijab PH for my outfit. Ang ganda-ganda ng outfit ko. If you need... if you need... Shout out Ayaw. nga pala yun. Remind ako ng asawa ko. tama. Buti na lang dito siya. Buti na lang nandito siya. So, ayun, before that, thank you very much, Hijab PH, for my outfit right now. Nagpapasabay po sila sa Malaysia. So, any kinds of brands in Malaysia, pwede po kayo magpasabay sa kanila at mag-message lang po sa Facebook nila. And then, yung shoutout mo na. Ako naman, shout out naman sa mga family ko dyan. Yes. Sa Walo Inchik family, Manugang Karno. Sa Walo Inchik family, sa Tugaya, family sa Marawi, mga shoutout sa inyo sa Tagalilod, Lilud Madaya. Yes. Tapos shoutout din sa mga kapamilya ko sa Tugaya, sa Lantong side, sa family side ko sa Lantong. Shoutout sa inyo sa lahat. Sino pa ba siya shoutout ko? Last na talaga. Sorry. Mga? Ay, Zaman. Sa Zaman family.
Barracuda family. Shoutout sa mga South African colleagues ko dyan, ang mga Ay, nakatapos wow. sa South Africa, yung mga ustad na kasama ko nagtuturo sa San Andres. Shoutout sa inyong lahat. At saka kay Baby Guide and Faris, anak namin dalawa. Last na talaga. Last na, sorry. Ano yung 8 na in-check? Yung 8 in-check kasi, yun yung mga, actually ako mahina ako sa lineage kasi Oo. lumaki ako sa Maynila 8 diba? in-check. Nagulat ako. Anong 8 in-check? 8 in-check sa Tugaya kasi, I think, yung mga mga kapamilya natin, kilala nila yung mga older generation, kilala nila yan. Kasi nangyari sa Marawi, 'di ba? Napasok ng Chinese ang Marawi. Marawi po, dati po mga Chinese may, ang may merchants Chinese dyan. doon. Oo. So, yes. nung nawala sila, ang pumalit sa kanila basically is yung taga-Tugaya na 8 magkakapatid. So yun, family nyo yun. Yan. Wow. Doon kami, We are happy to be graced by you. Kaya tinawag na 8 in-check kasi 8 sila. Singkit Tapos pa lahat kayo. singkit. Lahat Singkit din kayo, Oo, di ba? lahat Oh, so sila kayo yung singkit. pumalit dun sa community ng mga in-check nung umalis sila. Kaya nga naramdaman ko, sabi ko, siguro lumabas sa akin yung pagkadugo na 8 in-check. Kasi kaya nagka-business na ako, ka-imbis na, di ba? Oo, masya Allah. Parang, Ang galing. So, sana next mapag-usapan ba? Sobrang bitin. Sobrang bitin ng oras. Sobrang bitin. Ngayon pa lang ng ako parang naging comfortable. Nagano na, di ba? Dapat Nag-init. pala ginawa natin tong parang 2 hours 3 hours episode. siguro. Oo. No, wow, mashallah. Pero sana makabalik kayo. Alhamdulillah, Sana Inshallah. sumali na yung asawa mo at Inshallah. umupo dito. Kay camera time yun. Oo nga yes. So, again po, thank you very much. This is the end of our first segment, ang kwentong negosyo naman. At see you on our next episode. Ito po ang Kwentong Lahat na Lang. Maasalam. Okay.